Ngayon na ang perfect time guys para po bumili ng smartphone na to na dating meron pong 10.5 na SRP. Pero ngayon guys, nasa around 6,000 na lang po siya. Even po yung mas mataas na storage sa kanya, dati po siyang 13.5 yung SRP. Pero ngayon nga po nagsisale na lang po siya ng around 8,000 pagka po ginamit yung voucher link natin dyan. At unang-una syempre uunahan ko na nga po kayo. Still Samsung na smartphone to. Ang unang-unang downside sa kanya is naka third up notch pa rin po yung ating front selfie camera dito. At yung mismong box natin is wala po siyang charger na kasama. Pero pagka sinuwerte naman tayo guys, pagka po depende po sa bibili natin, is nagbibigay naman po sila ng 22 watts nga po na power bank. Pero depende po yun guys, sa shop po na mabibili natin. At still nga ulit guys, still Samsung pa rin to, na meron po mas magandang software, mas matagal na Android support, at isa sa pinakamagandang AMOLED display po na makukuha natin ngayon. Tapos para nga po sa may around 6,000 na presyo, is naka 5G po agad yung processor natin. Hindi nga lang po basta naka 5G. Malakas sa 5G po to guys, na halos kalabel nga po ng Dimensity 7300 na nasa mga smartphone po sa mga 10K mahigit po na presyo. Napakasulit po guys ang Samsung Galaxy A17 5G kung naghahanap nga lang po kayo ng casual phone o pwede nyo nga rin po siyang gamitin as primary smartphone dahil po sa balance po ng kanyang specs para po sa napakamurang presyo niya ngayon. Okay na okay po ito guys sa mga mahihilig lang po mag Mobile Legends dahil napaka-smooth po ng gameplay natin. Stable po siya sa may gaming. Ang kaso guys, talagang Samsung pa rin to. Dahil naka-single speaker lang po siya. Unlike nga po sa ibang mga smartphone ni Transsion na meron na po mga naka-dual speaker sa mas murang presyo pa. Pero kung hindi naman sa inyo big deal guys yung pinaka-dual speaker niya, ang maganda naman po dito kay Samsung, maganda po yung kanyang quality at madali po magpa-warranty dito nga po sa mga service center nila. Subok na subok ko po yan guys. At yan naman po yung kulang guys sa ibang smartphone brands. Medyo mahirap po magpa-warranty sa kanila. Sa design naman po ng Samsung Galaxy A17 5G, medyo hawig nga po siya ng Galaxy A56 5G na mas mahal sa kanya. Dito nga po sa may forma ng camera. Kumbaga ang noticeable lang po na pinagkaiba nila, syempre yung mas mahal na version, I mean yung A56 5G, meron po siyang glass back sa metal frame. Pero ito po, itong A17 5G, meron po siyang plastic back lang, saka po plastic frame. Pero guys, pagka po nahawakan nyo yung smartphone na to, hindi nyo po siya pagkakamalang plastic. Tinakapaka-premium pa rin po niya. Tapos ito pong likod niya, meron po siyang fiber reinforced dito na finish nga po sa may likod niya. Kaya talagang kahit naka-plastic to, maganda naman po siya. Dito pala sa may charging port nga po pala niya, supported lang po siya guys ng 25 watts sa charger. Masyadong mababa na guys para sa may 13.5 na SRP. Or even nga po, sa may around 8K nga po na presyo. Masyado na pong mabagal yan. Alam niyo ang problema guys. Masyado pa rin pong takot si Samsung na sumubok nga po ng mabilis sa charger. Saka po, ng malaking battery sa mga smartphone nila. Dahil nga po sa may bangungot ng Galaxy Note 7 na almost 10 years ago na. Dagdag ko na nga rin po pala sa may display niya, meron nga po pala siyang Gorilla Glass Victus sa protection dito sa may front display niya. Na sobrang dala nga po or parang wala pong smartphone na meron ganitong klase ng protection sa mga ganitong presyo ngayon. Kay Samsung nyo lang po yan makukuha. Ang kaso guys, sa may IP ratings naman bumawi dahil naka IP54 lang po siya. Habang yung ibang mga smartphone po is naka IP65 na. Yung iba guys naka IP68 pa. Yung pwede pong malubog sa tubig. Katulad nga po ng ibang mga smartphone ni Realme. Pero ito guys, IP54 lang po siya. Kumbaga talsik lang po ng tubig yung pwede rito. Hindi po siya pwedeng malubog. Or baka nga hindi rin to pwede guys sa maulan na ng matagal. Mention ko na nga rin po pala meron po siyang 6 years po na Android support. Itong Galaxy A17 5G. Yan guys ang hindi natin makukuha sa ibang mga smartphone brands. Sa camera meron nga po siyang triple camera na meron 50 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra wide, saka po 2 megapixel na macro. Ito yung sample ng 0.5 niya. Ito naman po yung sample ng 1x zoom. Then ito naman po yung 2x zoom. Meron din po siyang 4x zoom kasi naka-digital zoom lang yan. Saka po itong 10x zoom, digital pa rin yan. At medyo unusable lang nga po dahil hindi na nga po ganun kaganda yung kanyang quality pagka po naka 10x zoom na. Pero sa mga basic shots natin, ito po yung ilang sample ng regular niya. Saka po ng 2x zoom. Malinaw naman to guys. At usable yung mga picture natin. Detail pa rin siya at sharp pa rin. Hindi talaga tayo mabibigo sa camera ni Samsung. Pero to be honest guys, kung sa lagpas 10K nyo po makukuha ang smartphone na to, medyo bitin po ito guys para sa akin.
Then meron na pong ibang mga smartphone na mas maganda sa kanya. Pero dahil nga po mura na yung kanyang presyo, hindi na po ako magrereklamo dito guys, para po sa ganitong klase ng presyo ngayon. Nag-testing din po ako guys ng isang medyo mabigat na game sa kanya. Nasa mababang graphics lang siya, pero nasa around 30 FPS lang po yung gameplay natin. Medyo kaya naman niya guys ang Wuthering Waves, kaso mababa lang talaga yung FPS na makukuha natin. Tapos sa mababang graphics pa. Pero at least nga po playable yan guys, hindi naman tayo maselan. Still hindi po sapat ang ganitong kalakas sa processor para po gamitin natin sa mga heavy duty na mga games. Pero at least nga po guys, itong Samsung Galaxy A17 5G, mas malakas na po ito. Compare nga po sa mga naka G200 at Dimensity 6300. Itong processor nga po niya na naka Exynos naman. Kumbaga balance naman po yung kanyang specs. Powerful na po yung kanyang processor. Decent po yung kanyang camera. AMOLED naman kahit pa paano yung kanyang display. Sa design dito guys, maganda siya para sa akin. Saka po sa software at saka po sa warranty. Kung sakali naglalaro naman tayo guys ng Call of Duty Mobile, mataas naman po yung graphics at yung frame rate po na makukuha natin. Then naka high graphics siya at very high na frame rate. Maganda naman maglaro dito, malaki yung kanyang display, saka malakas yung kanyang speaker. Kahit pa naka single speaker lang siya. Yung teardrop notch lang po talaga ang problema nga po ng smartphone na 'to, dahil masyado nga po siyang malaki at ang pangit mong tingnan. Lalo't lalo nga po na dating 13.5 po yung kanyang SRP. At sana naman Samsung, sa Galaxy A18 5G, sana naman naka-punch hole na selfie camera na po yun, para kahit papaano naman, maganda na siyang tingnan. Kaysa naman po dito, ang laki na nga ng notch niya, ang laki pa nung kanyang chin dito. Kaya sa tingin ko itong Samsung Galaxy A17 5G, hindi na 'to masama para po sa may around 6,000 nga po na presyo niya pagka naka-sale. Pero para sa akin guys, kung ito rin po yung balak niyong bilhin, mas okay po na yung mas malaking storage na po yung kunin natin. Considering nga po na aabot nga po siya ng 6 years po na Android update. Sigurado guys, baka mauna pang mapuno yung storage natin bago po natin maabot yung 6 years po na Android support sa kanya. E di parang usable din yun guys. Kung babagal nga po siya, dahil puno na po yung kanyang storage. Meron po tayong link dyan sa may description at sigurado magmumura po yung kanyang presyo ngayong 12/12 sale. Palik na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.